Ay na. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, ito nga po, na-message na nga po to sa atin ng parang intel natin sa kabilang kampo. Ako, sige, sabihin ko na, mayroon pong trader sa kabilang kampo. May trader doon sa... dyan sa inyo, may trader sa inyo. Hanapin nyo kung sino. No, nagbibigay ng leak sa amin. By the way, paano ko nasabi? Kasi in the first place, mga kababayan, no, nung sinabi nga po namin, ako na-content ko rin to, di ba? Na merong mga retarded AFP, retired AFP pala, no? May mga retired AFP po na kasama doon sa meeting para pabagsakin si PBBM noong September 21. So, info po yun, galing sa loob, sa kabilang kampo yun. Totoo pala. Oo, totoo pala. Oo. Na-content namin yung totoo pala. Tapos itong same person din po na to, siya rin po yung nagbanggit sa amin na hindi pa po ito na-expose na makakaroon po ng rally yung INC sa November 16 nga. Same na tao din po ito. Diba? Ako yung unang may lakas ng loob na nagbanggit nun eh. Kasi meron pa naman, diba? Magko-content ka ng gano'n, hindi pala totoo. Pero naglakas ng loob ako nun kasi mukhang credible naman po yung source. So, sinabihan pa nga ako ng mga ibang member ng INC na fake news daw po ako. Ang gusto ko lang daw po ay views. Yun naman pala, totoo naman pala. Kita nyo, may rally, di ba? Nagkatotoo din. Ngayon, itong same person din po, no, nagbanggit din po ng Operation Bag on the Go. No, na dapat to, content ko na to kahapon, nga lang, na wala akong oras. Kasi nga, medyo nililipad nga yung mga bubong namin dito. So, ngayon ko siya na-content. Itong Bag on the Go. So, itong Bag on the Go, mga kababayan, itong nga po yung sinasabi na mga tao nga po na sangkot dito nga po sa rally po na gagawin ng Iglesia ni Cristo sa November 16. So, tinanyayin natin kung ito bang source natin, binubullshit lang tayo o totoo. Kasi nga po ito sa hindi lang po nakakaalam. Hello po kay si Iri, may love na naman po, no? Yan na naman si Ma'am Iri from Japan. Hello po, ma'am. Hello po. So, mga kababayan, natandaan po natin ito. Ito na ba tayo? Yan. So, may rally po talaga na mangyayari. So, sabi nila nung una sa EDSA daw. Naisip nila, ba't sila mag-rally sa EDSA? Mama Mary yun nandun. O nga naman, di ba? INC hold 3-day rally in Rizal Park. Hindi ko na alam kung pupunta ako dito kasi mukhang hindi na ako pupunta dito kasi kilala na nila ako. Muntik na kami makuyog ni Stephen doon, no? Nung pumunta kami nung rally ni Stephen nung January, muntik na kami makuyog doon, nakilala nila ako doon eh. So, yung una, ang gusto nila nung una sa EDSA Shrine. O nga naman, bakit kayo magrarally sa EDSA Shrine? Katoliko yun. So, napunta sila sa Rizal Park. 3-day rally, So, the Iglesia ni Cristo will hold a 3-day rally in Rizal Park from November 16 to November 18. Tama yung intel natin. Tama yung intel natin, di ba? Reportedly to call for transparency and accountability in the government. Okay. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na kung ang motivation ba talaga ng rally na to transparency at accountability sa gobyerno? Ito ulitin ko lang ang mga kababayan Ako po, pumunta po ako ng rally noong January. Same venue, Rizal Park din po ito. Pumunta po ako doon. Kasi ako po, naniwala po ako doon sa sinasabi nila ng rally po nila ay para po sa unity. So, gugulat na lang ako doon nung nakita ko mga politiko, si Ipe, si Bongo, si Robin Padilla, si Bato, puta, for unity. Di ba? For unity, tapos hindi ka, di ako sumama, ito. Sinabi ko nito kanina na wala tuloy ako. Inoperahan po ako, dapat kasama ako, inoperahan po ako. Tapos ngayon, mga kababayan, sabi na nga po nila noon sa rally nila noong January, ito daw po ay, hindi daw po ito political rally. Pagpunta ko doon, political rally. So, paano pa ako maniniwala ngayon na ang rally ninyo ay para lang sa accountability? Kung ginawa nyo na nga dati, nalokohin kami.
So ngayon may lumalabas ngayon na ano. Actually, no, ayoko na siyang sabihin kasi maglalabas siya ng screenshot eh. Panoorin na lang natin si Yayam. Para safe tayo. Kasi mukhang kung sino man yung source ko, source din pala ni Yayam. Kilala niyo ba si Yayam? Oo. Siya po yung sa Facebook ko. Sikat sa Facebook to eh. So, kung ano man yung sasabihin ni Yayam dito, ganun na ganun din po yung lumabas na info sa akin kahapon. Tungkol nga dito sa Bag on the Go. O sige, panoorin natin to. Diba yan to? Sige. Reliable intel, no? Na may intel din siya, di ba? Sinasabing talagang mayroong pagpaplano na ginagawa para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang totoo ang ating source, no? Ang tawag nila sa kanilang operation sa November 16 to 18 ay Bag on the Go. Yan po ang code name, Bag on the Go, no? Ang intel na to ay galing mismo, no, sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating Pangulong. Mukhang isa kami ng info. Mukhang isa ata yung namin, yung source namin ni Kuya Yayam, no? Pero sa parehas no? From the other side din eh. Pangulong Bongbong Marcos, no? Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila, no, retired, at meron din active pa. Pero yan yung tumutulong kay VP Sara Duterte, no? Dahil mga naging tauhan niya o naging mga commander ng kanyang security group noon, no? Katulad ni Colonel Lechica. So, babasahin ko po, no? Ang sinasabing posible. Ito po ay kailangan pa i-verify ng husto, no? Pero po ito yung mga taong sinasabi na nagpaplano, no, na pabagsakin ng ating Pangulo, no? And some of them ay talagang hindi katakataka dahil talagang matagal na nilang dinestabilize ang ating gobyerno, no? Matagal na silang sumasama sa mga aktibidades kasama noong September 21 kung saan talagang pinipilit nila na mapapagsak, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang mga participants sa Bag on the Go. Yan, papangalanan niya na. Sige. Yan ang operations name ng kanilang pinaplanong masama against our government, no? Again, no, for further verification, bahala na po ang ating mga kapulisan at ating mga sundalo, ang kanilang respective intelligence groups para i-verify ito ng gusto, no? Ito po ang mga taong kasama sa planning para sa November 16 to 18 rally diyan sa Luneta. Si Romeo Poquis, si Orlando or Orly De Leon. Nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong, pero ito ay for confirmation pa ng gusto. Si Johnny Macana. Actually, mga kababayan, no? Ito nabalitaan nyo naman to eh. Yang si Magalong, mga kababayan, kasama po siya dun sa meeting. No? Yung pangalan niya kasama sa meeting noong September 21. At yung malupit nga dito, no? Nung sinabi nga po ng mga retired AFP, retired AFP pala, na ang plano nila ay magkaroon po ng military junta. Military junta, ibig sabihin, military yung hawak ng gobyerno. Open daw po si Magalong na panghawakan po ito. Kaya nga, after nga nung September 21 rally po na yon, naglabas kagad si Yussi Claire Castro ng info o ng statement na si Magalong po ay nire-review yung kanyang appointment bilang miyembro ng ICI. So, ayun po yung kwento nun. Di ba? So, kasama si Magalong dito. Kasama nga nung unang meeting. Dito pa kaya? Oh. At nabanggit din po si Gerald At si Magalong po, mga babaeng DDS po yan. Sure yun. Si Romeo Poquis, si Orlando or Orly De Leon. Nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong, pero ito ay for confirmation pa ng gusto. Si Johnny Macanas. At nabanggit din po si Gerald Bantag, na alam natin na si Macanas, yung baklaing general, si Macanas. Nagtatago dahil sa kanyang murder case na kinaharap sa pagpatay kay ano pangalan yun? Yung radio host, no? Na-miss ko yung hindi ko maalala ngayon yung pangalan. Anyway, so si Gerald Bantag kasama, si Colonel Lechica, Colonel Leonardo, Colonel Metran. Palagay Lechica, no? Sila Chica yung yung security ni Sara. Oo. Ko active pa to sa serbisyo, no?
pero sinasama sila, no, sa nagpaplano para sa November 16 to 18 rally. Itong si Kapitan Dado Enriquez, no, retired na to. At si Attorney si Dado, si retarded AFP rin, no? Si Dado. Ferdinand Topacio, Attorney Vic Rodriguez, at former Congressman Mike Defensor. Ganyan din si Chavit Singson at si Senator Rodante Marcoleta. No? Yan po yung mga pangalan na binabanggit, no, nakasama sa pagpaplano sa November 16 to 18 activities nila. No? Sinasabi rin sa Intel na ang posibleng financier ay si Chavit Singson. No? At meron pang isang binabanggit, a certain Bagman ba yan? Si Ayam, Ma'am Trigger Woman? Ito ba? Ma'am Trigger Woman? Si Ayam? Loyalista. Orlando Olamit alias Monk, no? Sinasabing MNLF commander, no, as one of the organizers also, no? Ang target area ng kanilang rallies ay of course Luneta, and then posibleng pumunta sila sa Benjola at sa Malacanang, no? Nakalagay din sa Intel ay madalas na pagkikita ang Vice Presidente Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo compound, no? Sa Central Temple sa may Commonwealth. At sinasabi rin na si Ka Eduardo Manalo, ang Executive Minister ng INC, ay lilipad papuntang abroad para hindi magmukhang involved talaga ang INC. Wala na, hindi natuloy yan kasi nga ministro na eh. Oh, kaya mas okay to, no? Riyakan natin yung nagsalita. Sa pinaplanong hindi maganda. No? Meron ding lumalabas sa Intel, although unconfirmed pa, na may mga Chinese nationals, no, na involved dito or posibleng maging involved, no, especially when it comes to funding and influence, no. Okay. And lastly, sinasabi rin na ang mga sasakyan like the buses na maghahakot ng mga tao ay ipoprovide ni Chavit Singson dahil siya ay merong, no, bus line, no, yung pangalan ay Partas, no. Okay, mga kayayam? Nakayaro, parang alam mo na kung sinong Intel. Ba sila magkagulo doon, nulang ya sila. So yan po binanggit po natin ang mga taong involved at ang kanilang plano. Ang tawag sa kanilang Oplan ay Oplan, Bag on the Go. Okay po. So yung mga baka Bongo kasi Bag on the Go no. So ngayon mga kababayan, okay, akala nyo yan lang yon. Hindi lang yon, di ba? Hindi lang yun. So meron din pong binabanggit dito si Montulfo. Same, parehas na parehas. O ito, sabi ni Montulfo, kanina? O kanina lang to. O, kita nyo nag-leak talaga. May nag-leak talaga sa kanila. Ito si Montulfo naman nag-post ito kanina lang. O, kung sino yung mga binanggit ni Yayam kanina, sa video niya, yun din po yung mga binanggit dito ni Montulfo. Ito rin yun, tinan nyo, Romeo Pockis. Di ba? Yung tangang DDS, si Orly De Leon, Benjamin Magalong, for confirmation. Parehas eh. Johnny Macanas, di ba? Si Gerald Bantag, biglang lalabas si Gerald Bantag, dapat inuhuli to, no? Si La Chica. Yung security nga ni Sara. Si Leonardo, yung sangkot sa Tokhang, si Colonel Meltran, si Dado, si Kapitan retired Captain Dado Enriquez, si Ferdinando Pacio nandyan. Ito pa si Panot nandito, no, si Vic Rodriguez. Dito rin yun eh. Same name lang din eh. Mike Defensor, Chavit Singson, si Marcolela, si Orlando Olamit, tsaka si yung alias Monk. Sino yan? Ngayon, ang malupit dito, no? Yung mga posibleng financiers nga daw po, si Sara, si Pulong, tsaka si Chavit. Di ba? So, ano ba? Buhay pa ba yung Badong Arateles? Si Badong Arateles, okay lang, tanga pa din hanggang ngayon. Tumandang tanga yun eh. Si Badong. Kung kailan tumanda sa naging tanga no? So, yan na kababayan ngayon. Yung info ngayon, kasi ito kumbaga,
itong Intel po na to, mukhang nalaman niya na nga ata, no? Mukhang na-realize niya na ata na ibang level tong plano nila sa November 16. No? Well, ako naniniwala naman ako na pag itong mga individual lang naman yung mga kasama, hindi naman to magtatagumpay. Hindi ito magtatagumpay. Kung mga active yung mga kasama dito, sila Romeo Browner, 'di ba? Sila sa PNP, si Nartates. Yan posible yan. Kasi ang point dito mga babayan, no, paano mako-convince ng mga taong ito na magkaklas sa gobyerno ang mga active na sundalo kung, di ba, kung fulfilled naman yung mga pangangailangan ng mga sundalo ngayon. Hindi na po ito katulad dati. No, na yung mga sundalo nga po kawawa. No, ngayon alaga po yung mga sundalo ngayon. So paano nila makukumbinsi yan? 'Di ba? Si Bantag, 'di ba? Si Bantag pa pala. Pero by the way, at least ang point natin dito, at least na tayo po na aware at tayo po ay nagkaroon ng babala tungkol nga po dito. Tandaan nyo same person lang po ito. Yung mga nagbabanggit po sa amin ng mga ganyang klase mga info na kina-content namin nila Pebbles. Same person lang po yan. Oo. O dapat sa katulad ni Topacio at Rodriguez, inisbar. Oo. Kaya nga Si Anjuliano, wala si Anjuliano, wala yun. Oh. Plakda lang naman. So yun mga ka-streetways, no? So kayo po, no? Ano po masasabi nyo nga po dito sa nag-leak nga po na info, especially ngayon itong mga pangalan na lumabas, na posibleng nga, man ito kasi Intel lang naman ito no? Na posibleng nga na magkasik nga po ng kaguluhan na naman sa November 16. Di ba? Kayo ba naniniwala ba kayo nasangkot talaga dito yung Iglesia ni Cristo? Na talagang sila po nakikipagsabuhatan dito sa mga politician po na to, sa mga individual po na to para guluhin po ang gobyerno ni PBBM. Yun. So yun, sa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. At kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.